atong abrihan ang atong mga Biblia, Deuteronomy chapter 30 and verse number 19. Okay, salamat ko nakita ni Pastor Henry o ni Ma'am Nanay Pasita, bation nga naa sila nakaabot. Salamat sa Ginoo nga tubag atong ampo na safe travel nila. No? Deuteronomy chapter 30 verse 19. So atong dunganan sa pagbasa, I hope that everybody, you must bring your own Bible, your personal Bible. Mga Kristohanon, kita nga mga Kristohanon, sundalo ta ni Kristo. Ang atong pusil, ang atong Biblia. Amen? So, if you don't have your own Bible, mura kag sundalo, nga walay pusil. No? Dapat naatay pusil, mga ginikanan, inyong tanaw ng inyong mga anak, nagdabat silang Bible, and train them sa ilang pagmata, ilasang basahon ang Biblia. Importante ni sa ilang kinabuhi, nga mudako sila, nga doon ay kahadlok sa Ginoo, doon ay kaalam, no, nga gihatag sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Deuteronomy chapter 30 verse 19. Are you ready? Okay, ready? Read. I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore choose life, the both thou and seed believe. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, Lord, the life of Moses. Nga iyang gi-challenge ang imong mga katawhan, Lord, ang nasod sa Israel sa pagpili. Lord, sa amos ang kinabuhi, doon ay mga duha ka dagkong mga butang nga among pilion sa among kinabuhi. O mao kini, Lord, ang basihanan sa among pagpuyo diha sa eternity. Lord, help me to deliver the message. So, Father, Lord, wala ko'y mahimo kung wala ka. Ikaw may akong gisaligan. Tabangi ako, Ginoo. Tagay ko eksakto nga mga pulong to deliver the message of God. And Lord, I pray that you will convict every heart. Lord, tabangi ako, Ginoo. Kita na akong ipangayo. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Let's be seated. Now, nga itong minsay karon, the two big choices in our lives. Duha ka mga dagkong mga pagpili sa atong kinabuhi. Nga mao kini diha nato mo reflect ni sa atong sa eternity. Now sa atong kinabuhi do na tay duha ka dagkong butang nga atong pilion. Una, between heaven and hell. Amen. Ingon dire, I have set before you life and death. Life means heaven. Hell means death. Kita'y mo pili sa atong padulngan, human sa atong kamatayon. Now in John chapter 3 verse 36, he that believeth on the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall see life. So ang pagtuo ni Kristo usa ka pagpili. Amen? Og ang dili pagtuo ni Jesus Christ, that Jesus Christ is the only Savior that we have. Pagsalikway sa maong kaluwasan, usa ka pagpili. Amen? And he said, and he that believeth not the Son shall not see life. Kung ikaw mo pili, nga di ka mo to nga si Kristo rang makaluwas. Sa'yo mo munang-huna, mayroon ka, I don't believe that only Christ pagtuo rang makaluwas. Nagtuo ko nga maluwas ko sa akong pagtuo ni Kristo o paghimog maayo. That your choice, imo nang pagpili. And the Bible says that believe it not, the Son shall not see life, but the wrath of God abideth in him. Jesus Christ said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Kung mupili ka karon, if you are not saved, para sa mo mga bisita, kung mupili ka, nga dili ka mutuo nga si Kristo ra ang makaluwas. I will tell you this, the Bible says, but the wrath of God abideth on him. Ang kasuko sa Diyos, ang kapangot sa Diyos magapabilin diya kanimo.
Siya nga nagatuo sa anak, dunay kinabuhing dayon. It means heaven. Pili ang pagtuo kang Kristo nga siya ang bugtong nga paagi sa kaluwasan. Kami yung Lord, dili ko maluwas kung dili pinaagi kanimo. Kaigsoon ko sa Ginoo, kung atong tanaw ng atong maayong, atong kinabuhi, ang atong maayong buhat, imposible kita maluwas. Apan kung imong tanaw ng gihimo ni Kristo dito sa cross, imposible sad ka nga maimperno kung imong gidawat na si Jesus Christ, nga imong bugtong og personal nga maluluwas. Siya nga wala nagatuo sa anak, ang kapungot sa Diyos nagapabilin uban kaniya. It means you are going to hell. So in other word, kung maimperno ka, imo ng pagpili. Mga pastor, Ginoo ray magbuot na ako, imperno ba ko o langit? Dapat mo pili ka karon ang pag-adto sa langit o sa kapagpili. Ngay mong pilion nga tuhuan nimo si Jesus Christ. Ngay mong bugtong og personal nga manuluwas. In 1 John chapter 5 verse 12, he that hath the Son hath life, and he that hath not thus the Son of God hath not life. Kung wala pa ka makabaton ni Kristo, wa pa nimo madawat si Kristo, wala kay kinabuhi. Apan kung imo nang nabatunan si Kristo, 1976, month of May, I accepted the Lord Jesus Christ as my Lord and Savior. Ako na siyang nadawat. Ug naa na siya sa akong kinabuhi, nagpuyo sa akong kinabuhi. Ang akong lawas, templo sa Blang Espiritu Santo, because I accepted Christ as my Lord and Savior. Apan sa diha nga mabot nako ang kamatayon, I'm sure 100% I'm going to heaven because of the Lord Jesus Christ nga nagpuyo sa akong kinabuhi, nga akong gituhuan, nga akong gipili ang pagdawat kanya. That's what the Bible says. Ang wala makabaton sa anak. Yung pastor, usaon ako makabaton ko ni Jesus Christ? Dapat pilion nimo ang imong pagtuo nga si Kristo ang imong manluluwas, wala na ilain. Amen? For by grace are you saved through faith, and that not of your works, lest any man should boast. Maigsoon ko sa Ginoo, the saving power of the Lord Jesus Christ, it will not affect sa atong kinabuhi. Kung di na to tarungon, di na to pilion ang atong paagi sa kaluwasan nga si Jesus Christ pinagi sa pagtuo. Atong madawat si Jesus Christ nga atong maluluwas. Na kung muadto ka sa impyerno human sa imong kamatayon, imo nang pagpili. Kay imong gisalikod si Kristo nga imong maluluwas, tungod kay mipili ka sa imong pagtuo, maybe ang imong gituhuan nga makaluwas nimo ang imong maayong binuhatan. Maybe ang imong gituhuan karon ang makaluwas nimo ang pagpamembro sa simbahan. Maybe ang gituhuan nimo nga makaluwas nimo ang pagpangadji. Kung sa inyong gituhuan nga makaluwas ninyo. Inaot unta nga imong gituhuan nga makaluwas nimo, it is the Lord Jesus Christ. If you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, I will tell you this, dili na gyud ka mawala diha sa kamot sa Dios. Your soul mahimong secure in heaven because it is the Lord Jesus Christ and God the Father ang naghawid, nagbantay sa imong kaluwasan. Mga Kristohanon, mao kana nga magpasalamat ta sa Ginoo sa kaluwasan nga iyang gihatag nato atong gidawat libre ko walay bayad. Kung ang kaluwasan atong paliton, di ta kapalit ni ini. Even ang kaluwasan pabayron ta 0.0000001%. Walay maka-afford magpalit ni ini. Kaya ang atong kaluwasan dako kayo gigihimo ni Kristo dito sa cross, iyatang gibayran sa iyang hamili nga dugo. Og sa diya namatay si Jesus Christ dito sa cross, nisinggit siya in Hebrew, ingon sa tetelestai, it means, it is paid, gibayra na ang atong mga sala. Our responsibility is to avail, to accept, to have atong tuhuan si Jesus Christ, atong dawaton ang kinabuhing dayon nga naa ni Jesus Christ. Inaoton ta, kung doon na tayo mga bisita diri, dawatan ninyo si Kristo during sa invitation. Do not leave this place nga dili ka mo pili nga imong angkonon si Jesus Christ
nga imong maluluwas. In Hebrews chapter 2 verse 3, how shall we escape if we neglect so great salvation? Our salvation is great. Dako kayo. When it first began to be spoken by the Lord and was confirmed unto us by them that heard him. How shall we escape if we neglect so great salvation? Unsaon nato nga makaiskaparta sa imperno kung atong isalikway si Jesus Christ. Usahay karon, minsan malilito tayo. Ano yung unsa nang pagpili? Diba? Kasi madungog na to sa TV, sa YouTube, na ang mga drug addict daw, biktima sila. Sa drug na biktima. Ay, son ko sa Ginoo. Kung adik-adik ka, pagpili na nimo. Amen? Kung palahubog ka, pagpili na nimo. Wala ka na takbuyan sa sakit, kundi nipili ka nga mupalit kag syabo o nya imong suyopon ug nabuang ka, di ka biktima, nipili ka nga mabuang ka. Ang biktima katong girip sa adik-adik, katong gidunggab sa adik-adik. Amen. Sometimes we don't understand what is, church is all about. Christian, you have a will. Kita dunatay itagaan ta sa Ginoo o katungod sa pagpili. When you are in hell, why you are in hell, ang mga tao mo kagot ang ilang ngipon, grabe sila ka, dito atan sa dito, ang kapungot kay nga naman nailad sila. Magmahay sila. Nga nang wa sila mo pili, nga ilang dawaton si Jesus Christ, ilang tuhuan si Jesus Christ, that Jesus Christ, the only Savior that they have. Wag ilang ning gisalikway. Nipili sila sa pagtuo nga dili makaluwas ang pagtuo ni Christ. Ilang gituhuan nga makaluwas nila is their religion. Karon bisagon sa relihiyon nimo, duha ra gid ka klase ang kaluwasan, paghimog maayo o pagtuo ni Kristo, right? Pangutan-on nimo sila Buddhism, unsa diya, Katoliko, unsa diya, tanan. Basta dili iya sa Ginoo, atong tanan, pangutanaw nimo, unsaon maluwas. Ayaw mo gunahuna nga kung nagdalag Bible sa Ginoo na tanan. Si Kibuloy sad na Bible. Basig mo straight mo butar ha? Apilo ninyo si Kibuloy. Amen? Kung ang paagi sa kaluwasan, dili pinaagi sa pagtura ni Kristo, dili na iyaha sa Ginoo. Amen? Dapat ingon si Moses, dapat atong pilion life, kinabuhi, atong pilion si Jesus Christ. In Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Kung maimpirno ka human sa imong kamatayon, kay kana imong gipili. Kay ang kaluwasan gihimo sa Dios nga sayon. Tungod sa iyang gugma kanato. In John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Ang kaluwasan, pinaagi lamang sa atong pagtuo, pagdawat ni Jesus Christ nga atong maluluwas. Naghimok tag maayo, naningkamot ko himog maayo, dili aron, maluwas ko, naningkamot ko himog maayo, kay giluwas na ko ni Kristo. Gusto na ako makita si Christ sa akong kinabuhi. But my good works is not part of my salvation. Ang Diyos mo'y nagluwas kanako, ang Diyos mo'y nagbago sa akong kinabuhi. If you are not, your life, wala mausab. Until now, wala gyapon kay gugma sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. You know, wali ka magilty kundi ka mubasa sa Bible, di ka magilty kundi ka dili ka musimba. Wala muragwa lang gyud na hitabo sa imong kinabuhi. Bisan nagpabautismo ka, I don't believe nga luwas ka. You need to review your salvation.
Kay kung tinuod kang anak sa Dios, kung tinuod kang nahimugso di sa pamilya sa Dios, gutumon ka. Ang bata gutumon na pag kanang bag-o na tao. Pag di na pakanon mo, uwa mo, iyak na. Nga naman, tinuod siya nga bata, pero piki ganing, kanang dili yun bata, munyika, bisa pagmura nagnahog bata. Dili ginagutumon. Nga naman, piki. Amen? Basig ikaw lang nagdahom, nga pastor, gidawat na ako si Kristo, luwas na day ko, kung tinuod ka nga nagdawat ni Kristo. Kaya doon na ilhanan ang tinuod nga luwas. Amen? Musugot kag sa dili na si Kristo, ang Holy Spirit, nagpuyo sa imong kinabuhi. Ug siya'y magbadlong nimo. Ug mapati nimo ang dakong kausaban sa imong kinabuhi. Because it is God nga nagpuyo sa atong kinabuhi. Number 2, una, mupili ka between heaven and hell. Kung sa atong piliyon, pilia ang langit, pilia si Kristo, dawata siya karon nga imong bugtong og personal nga maluluwas. Kuwa pa kakasiguro sa imong kaluwasan, dawata siya. Number 2, between blessing and cursing. In Joshua chapter 24 verse 15, ato sang basahon ang atong text suguna, and Deuteronomy 30 verse 19, I call heaven and the earth to record this day against you that I have set before you life and death. It means this is heaven or hell. And then ingon siya, blessing and cursing. Moses said, pili asad ninyo. After you got saved, ikaw mamili. Christian, young people, kung gipanalanginan ka sa Ginoo, dili ka na swerte. Swerte ang panalangin. Ayaw pa ingon, swertihan ni Brad, oy, ako wala ko'y swerte. Imo nang pagpili. Kung daghang kag bisyo karon, imo nang pagpili. You choose cursing, not blessing. Pero imong gipili nga mag-faithful ka, mga lagad ka sa Ginoo, imong gipili ang maayo nga kinabuhi. Amen? And Joshua chapter 24 verse 15, and it seemed evil unto you to serve the Lord. Choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, of the gods of the Amorites, in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Si Joshua ningon siya, pagpili ka mo kinsa inyong alagaron. Ang Diyos ba o ang Diyos? Ining kalibutan na daghan tag Diyos, real nga Diyos. O na mga igsoon ko sa Ginoo, di ta mamista. Amen? Unya, usahay po ng atong Diyos, kung unsay atong og ahataan ng Domingo, pananglitan. Ang adlaw nga Domingo, adlaw sa pagsimba, right? Kung wala ka sa simbahan, tuwa ka sa imong uma, unsa may imong gisimba? Ang imong uma, ang imong negosyo. Mao na mga igsoon ko sa Ginoo, mupili ta kinsa magi atong simbahon. Ingon si Joshua, ang Dios nga tinuod o ang mga Diyos ning kalibutana. Daghan sa mga tao ang ilang Diyos ning kalibutana mao ang kwarta. Bahala nag walay Ginoo basta makakwarta. Bahala nagmamakak basta makakwarta. Bahala nag manglimbong ko basta bahala nag maulawan akong testimonyo basta makakwarta ko. I will tell you this. Ang imong kinabuhi tunglohon sa Ginoo. Christian, bahalag pobrita basta makita si Kristo sa atong kinabuhi. Amen. Bahalag pobrita basta di ta tikasan moabot ang panahon nga i-bless sa Ginoo ang atong kinabuhi o atong mga anak. Amen. Insa mangayo lang kog pasaylo, pana nanakoy usa ka libo. Usara ka libo imong gibaylo sa panalangin sa Ginoo. Between blessing and cursing.
Kung mga lagad, blessing. Kung dili, tonglo. Sometimes, I will say it again and again, dinhin ninyo. Apila na nako ni gisulti. Sometimes, because sa kadaghan nga responsibilidad nga naa nako, makita nako, usay matulog ko, dugay ko katulog, I will think, I'll write again, usay alauna, alas 12 sa gabi, musulat ko, kaya akong kuwanon, usay akong buhaton, pagkaugma, I will do this, I will have a meeting this one, dapat ako ng istoryahon. Sometimes say mag-complain ko sa Ginoo, but nalimot ko sa dagkong panalangin nga gihatag sa Ginoo nako. Ko, Lord, sorry. Even Lord, I'm so busy, but Lord, I have many things nga wala sa uman because you entrusted me sa mga dagkong butang sa akong kinabuhi. And I will start thinking, what if wala ko mga lagad sa Ginoo? What if I did not give my life nga mo surrender sa ministry, mo sunod sa Ginoo? What kind of life that I have today? Christian, hinaot mo, manghuna-huna mo, unsa kaha nga akong kinabuhi, kung wa ko mo pili nga akong dawaton si Kristo nga akong maluluwas. Nya ikaduwa, kung wa ko mo pili nga mga lagad ko sa Ginoo. Yes, if even you are serving the Lord, you have lots of problem. But you have God in heaven nga mo tabang kanimo, nga mo hupay sa imong kasing-kasing. Christian, ang gusto sa Dios mangabig tagkalag, amen. Adunay mabless sa atong kinabuhi. Sa diha gusto sa Ginoo nga mo pili ta sa panalangin, nga mo sunod ta niya. Blessing, it is the result of obeying the word of God. That chastisement or curse from God is the result of not obeying the word of God. Kanang pagpanalangin, resulta na pagsunod nato sa pulong sa Ginoo. Kanang ang Ginoo di mo panalangin nato, mutunglo nato, resulta na nga wa tay pagtagad sa buluhaton sa Ginoo. In Deuteronomy 28 verse 1 and 3, and it shall come to pass if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandments, which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. And all this blessing, Christian, remember this. Listen to me. Look at this verse. And all this blessing shall come unto thee, and overtake thee, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Blessed shall thou be in the city. Is not the place is not the problem. The country is not the problem. Ang imong problema kung wa ang Ginoo dinha, wa ginay panalangin. And blessed shall thou be in the field, wherever you are. If you have a God who bless you, He will bless you. Bisag tuwa ka sa bukid, He will bless you there. Kung ka sa syudad, iya kang panananginan, usay magunahuna ka, lisod dinhi, mubalhin ko. Hey, Christian, you need God. You need to obey God. You need to serve God. You need to be humble. Dapat sundo nimo ang Ginoo. Alagaro nimo ang Ginoo. Ibutang nimo ang Ginoo sa prioridad sa imong kinabuhi. Christian, listen to me. You cannot serve God without submitting the authority. Young people, before mo decide kinsa inyong panguyaban, kinsa inyong sugton, kinsa inyong banahon, kinsa inyong asawahon, you need to pray and ask God to guide you. Ayaw pagingon, kana, dili gina mo, kaya nga naman, dili ko gwapuhan kaya na. Kanang kagwapo-kagwapa kung mura na inyong tanawon, muhupas na, tulura katuig na. Kanang bati karong nawong, muna po na'y gwapo. Muto mo? Ay, sa una gaya akong mga classmates, mga gwapo kayo. Pag magkita mi, mingon sila, Rere, ikaw na lagi pinakagwapo na mo karon. Sa una ko, pinakabati, oy. Uduhar, ako kabuk akong karsunis, short o taas. Ang short punggak pa yun.
Na mga igsoon ko, mga people, mura na inyong tanahon, gwapo, gwapa, ambot lang ninyo. Wala gid mo. Unya palakiro, palakira kayo. Magproblema gid mo ana. Way ka hadlok sa pulong sa Ginoo. Wa kaila og Ginoo. Siyang kinabuhi. Magmiserable gid mo. Muna ato gina inyo ginang ampuan. Masayop gid mo diha. Di na gina no return, no exchange. Mauli magyapon pastor. Mauli lagi pero you are damaged. Amen? Mura kag truck nga second hand. Ang presyo, 2 million. Kay second hand na, 1 million na lang. Ang uban, 500 na lang. Diba? Amen? Mauna mga igsoon ko sa Ginoo. Mupili ta diya sa Ginoo. Mupili ta sa panalangin dili diya sa tunglo. And anong nakita din? To observe and to do all. Dapat ka, Lord, gusto ko, Lord, tabangi ko, Ginoo. Tanan nga akong masunod sa iyong pulo. Christian, God knows we are not perfect. But as long you have the heart to follow the Lord, all, God, He will bless you. All means, all teaching of the Bible, including honesty and hard work. Young people, if you want to be blessed by God, ang Diyos na suko siya sa mga taong tapulan. Isa daw slothful and wicked servant. Yang gitawag ang tapulan nga wicked. Young people, are you wicked? Kung sige gyapon kag katulog bisag udto na, mukaon ka lang, wicked ka ingon sa Bible. Gamay lang kuan, manikas dayon ka, you are wicked. Daghang gipatay. Yung amin nila ang heinous crime kanang mang-rape, kanang unsa diha. Pero sa Biblia kanang mangawat si Ikan gipatay. Si Ananias ug Sapphira gipatay. Unsa ilang sala? Dishonesty. Do not think that dishonesty that's a really small thing. Daghang nag-antos tungod sa dishonesty sa mga opisyalis sa atong nasod, right? Mao na kanang mga Kristohanon ayaw mo kuan ganing ato gayng gobyerno, ato gayng mga opisyalis. Ayaw na sila tanawa ang atong tanawon, atong relasyon ngadto sa Ginoo. Unya ngano man day mo awatan niya? Mo bitaw na nga luoy ta. Kay gikan sa dako untag madawat ang usa kay na mga assistants. Kami ni Undo nagansi mig 200,000. Kapiting lipaya na mo gitagaan mig seed sa kanang corn. Magtanom ta pastor kay gitagaan mig seedling. Amo pong gitanom, giabunuhan na mo, naglugi na inon mi. Bag-o lang ako nahibaw-an nga ingon tong taga agriculture sa Osamis, pastor kanang seedling ba sa gobyerno ayaw nag-abunuhi. Itanom ra na. Nga naman isa, maot man na, malugi man kay ko tinuod yun, Brad. Nalugi ginukog 200,000 sa kumais. Way, pag wako tagay sa gobyerno, kaya nakaani, sige, pamiginan sa bisig gamay. Tiaw mo ka na. Wala mga Kristohanon, dapat mag-honest ka mo. Amen? Do you think that this honesty is not a heinous crime? Diya sa tubangan sa Ginoo? No, gipatay sa Ginoo ang mga tao. Nga mga dishonest, nagsuko ang Ginoo niya. Inaatong tayo nyo masabtan, daw na yung magunaw na, pastor ka nang mamakak, aron makakwarta ta, gamay raman ang abutang. Diya ka na sayop. God will not bless you. He will curse you. Not only yourself ang tungloon sa Ginoo, and your children, and your children's children, i-curse sa Ginoo. Up to 4th generation, think about that. Ibaylo lang nimo ang panalangin sa 100 pesos, sa 1,000, sa 5,000, nga mag-dishonest ka, may ka, pastor, I'm going to kneel down and pray, Lord, forgive me. Gitanaw sa Ginoo ang imong kasing-kasing. Pero dahil nagunahuna pa ka, naanad na ka. Christian, hinaot nun ta, nagantang na rin nagtrabaho sa gobyerno.
na makita sa mga tao si Kristo sa imong kinabuingon ang imong mga office mate. Mutuog yun ko nga naa na siya Ginoo. Tungod kay di gina siya mangurakot. Amen? Diya sa school, ang akong kwan diya, kung naay mo hatag gani nga supplier, dapat dili kuhaon, ihatag para sa tanan. And that's honesty. Amen? How about you? Basig naanad ka panglimbong. Oy, mga church staff, mga Bible student, kung naay malimtan dire, nga jacket, unsa day Bible, ayaw ninyo gamita. Ipaybalo, pastor, naay nalimtan. Kangil adiana, nahatas Ginoo, tapos ang jacket imo nang gisuot. Napagay-marka sa likod. Wa ka maulaw. Pastor, unsa man na, pastor? I'm preaching about honesty. I'm preaching about honesty and hard work kay diha ta panalanginan sa Ginoo. In Proverbs chapter 3 verse 11 to 12, ingon diri, my son, despise not that chastening of the Lord, neither be weary of his correction, for whom the Lord loveth, he corrected, even as a father, a son in whom he delighted. Isip mga anak sa Diyos, bunalan kita sa Ginoo, di ta magtarong. O sa Kristohanon, di ka mag-faithful og simba, pag-expectar na lang og bunal sa Ginoo. Bisa kung saan imong paningkamot, buslot gyud ang imong pitaka. Buslot gyud ka na kung tinuod ka na luwas. In Psalm 118 verse 18, the Lord hath chastened me sore, but He had not given me over unto death. Bunalan lagi kas Ginoo. Hindi ka patuo na. Paulion na lang ka sa langit. The Lord hath chastened me. Ang Diyos mo bunal ka nato kung dili ta mga lagad sa Diyos. Young people, tanaawa ninyo kadakong importansya sa inyong kinabuhi. I-priority ninyo nga makapangalagad mo sa Ginoo. Pastor, nung siya akong buhaton, magtudlog mga bata, mag-soul winning, appeal diri sa kanta sa choir. I'm not saying kitatanan mo appeal o kwanta sa choir. Wala na po'y maminaw. Di po ta mo igo din daghan. Maningkamot kag trabaho para makatabang ka sa atong faith promise offering. Na Lord, I will not give 10%, I will give 30%. 20% para sa misyon, 10% ang tithes. Adon tayo businessman din hinga lisod siya. And I took to him and I said, okay, we'll do this. But ako sa gingnan, can you promise to the Lord? This is the true testimony. Ko, member na to sa church. Ko, you can promise me? You give 30% of your income? If you want to be blessed by God, because I opened him some verses in the Bible, and he agreed with me and said, yes, Pastor, I will do that. Dili lang, Pastor, kung makadawat na kuan ang amount, start now, I will give 30%. For how many months? Ang iyang offering, about of 300,000 a month. Think about that. Do you think that, God has no power to bless us? He can bless you. Dugay na kaayo ang Ginoo naghulat nga mga lagad ta sa Ginoo. Atong unahon ang Ginoo sa atong kinabuhi. What happened? Mga igsoon ko sa Ginoo, tungod kay wala ta magtagad diya sa Dios. Ang Dios mo tunglo nato, ang Dios mo panalangin kanato. In Hebrews chapter 12 verse 8, but you whom without chastisement whereof all are partakers, and you are bastard and not son. Kung wa tay bunal, dili ta anak sa Dios. Salamat ta gibunalan. Kung gibunalan ka sa Ginoo, pasalamat ka. Lord, salamat day, luwas giday ko. Pero ayaw paghunong diha. In the Lord, I will turn 180 degrees. Sa una, wala ko'y pakialam sa imong mulon karon, mga lagad ko nimo. Amen? And I will tell you this. Walay tao nga nangalagad sa Diyos nagmahay. So wala ko magmahay. That I'm giving 91% sa Lorita, Peace Cracker, o sa SLB. No. Because I saw how God blessing my life. Nagsoon ko sa Ginoo, ang atong kwarta ato ra nang ibilin kung mamatay ta. That every souls nga maluwas because of our money.
ato nang ang kalag mo adto na sa langit, mupuyo dito sa walay katapusan. I'm excited sa akong ginahuna nga mga businesses, not because of money, but because every workers is very potential nga maluwas sila. Akong ma-disciple unya mahimo silang Kristohanon sad nga mga lagad sila sama kanako. Think about that, Christian. Hinautun ta, what you are doing today, ang imong ginahuna kalag nga maluwas. In Revelation chapter 3 verse 19, as many as I love, I rebuke and chasten. Be jealous, therefore, and repent, Christian. Gusto sa Diyos nga iyatang panalanginan, kung tinuod ka na luwas, God wants to bless you. But He said, repent, og alagara ang Diyos kay siya mo panalangin kanimo. Maybe wala ka makasiguro sa kaluwasan sa imong kalag. Pili ang pagdawat sa kaluwasan. Pili ang nga imong tuhuan si Kristo nga imong bugtong og personal nga maluluwas. Kung maimperno ka, dili na pagbuot sa Diyos. The Bible says, for whosoever believeth on Him should not perish. Whosoever, including you. Ang gusto sa Diyos ang tibuok kalibutan maluwas. Pero gamay ra nga mga tao nga nipili nga ilang saligan si Kristo nga ilang maluluwas. Ang ilang gituhuan nga makaluwas nila. Doon na sila yung mga reliyon. Ang ilang reliyon mo makaluwas nila. Ang ilang binuhatan mo ilang gituhuan nga makaluwas nila. No, my friend. God wants you nga imong pilion, nga imong siyang dawaton karon, nga imong maluluwas. Kung wa ka kasiguro sa imong kaluwasan, dawata siya. Kung wato ka sa imperno, you remember this morning, imo ning madumduman sige dito sa imperno. Na si Pastor Ray nag-invitation, wa gyud ko mudawat. Wa gyud ko mo to, mukagot ang imong ngipon sa pagmahay. Nga naman nga wa na ko gidawat. Kung nagsulti ko ninyo kung kamo nga mga Kristohanon dugay na laluwas, wala mo'y pagtagad sa buluhaton sa Ginoo. Na kinabuhi gyapon mo nga murag wa dili luwas, maybe you are not saved. And this morning, you remember this in hell. And we said, nga naman, nga wala ko ginahuna, nga akong kaluwasan, nga naman wala ko gidawat si Kristo, nga tagihagit mi ni Pastor Ray, nga mo naon nga mong kaluwasan, kontinod mi nga naluwas. Bukagot ang imong ngipon sa pagmahay. But wala na'y panahon. When you are in hell, there's no hope to be saved. But today, there is hope to be saved kung maminaw ka sa pulong sa Ginoo. Kung Kristohanon ka, ang panalangin o sa kapagpili. Kita ang mo pili sa atong pamanunon, sa atong pangasaunon, kita'y mo pili ato bang unahon ang Ginoo sa atong pagsimba. Kita'y mo pili blessing ba ang atong pilion og tunglo. Kung mo pili ka sa panalangin, sunda ang pulong sa Dios. Be faithful sa imong pagsimba, be faithful sa imong offerings, be faithful sa imong pagkakristohanon. God said, as many as I love, I rebuke and chasten. Be jealous, therefore, and repent. O gan Diyos, nag-andam siya, panalangin sa matag sa kanato. Maybe tungod sa kaayo sa Diyos, God is so good. For how many years wala ka maglakaw diya sa kabubuton sa Ginoo? Okay lang imong kinabuhi because God is good. I saw Christian like that. Murag okay lang. But after many years, nakita na ko ilang kinabuhi. Na ang Ginoo gidi ay maningil. Kung unsay atong buhaton, maayo o dili. Mo reward siya nato kung gahimo tag maayo. Kung dili sa mga lagad sa Ginoo. Because ang Dios hukman taniya kung dili ta muduol diya sa Ginoo. Manindog ta palihog, let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, Lord, sa imong gugma kanamo, sa kaluwasan nga imong gihimo. Gihimo nimong sayon ang kaluwasan, Lord, para accessible sa tanang tao. Ang amo lang buhaton is to preach the gospel. But Lord, nakita namo sometimes adunay mga tao nga ninubili sila nga mutuo nga ilang pilion nga ang pagtuo nga ilang dawaton ka nga ilang maluluwas nga si ikaw ra gyud makaluwas.
Lord, I ask the Holy Spirit to convict every hearts kung doon na may kasing-kasing karon nga wa pa'y Kristo. Lord, I pray also sa mga Kristohano nga ilang pilion, Ginoo, ang panalangin nga ilang kang unahon sa ilang kinabuhi. And they will become, Lord, ilang sundo na imong pulong. Ilang kang unahon. Mahimon sila sa Ginoo nga matinudaanon. Tabangi kami, Lord. I ask the Holy Spirit to convict every heart. In Jesus' name I pray. Remain standing, no one is looking around para sa among mga bisita karon while the piano will play very softly. Maybe nakakaroon din o dugay na ka nga nabaptizan. Pero imong gitanaw, imong kaugalingon, you don't have conviction. Wa pagyan mausab ang imong kinabuhi. Imong pagyong gipakaulawan si Kristo. Diya sa sulod nimo, and that the reason why ang mga tao, ang imong mga higala, wala mo dawat ni Kristo. Because nakita nila na nahimo kang kapandulan. Maybe you are not saved. Para sa mga bisita karon, wa ka kasiguro sa nga kung mamatay ka ang imong kalag padung sa langit. Dawata si Kristo karon nga imong maluluwas. Imong buhaton, ipataas lang imong tuong kamot. Di mailhan nga imong siyang dawaton. Ano na ba? Di ta maglangan, Pastor, I want to be saved. I want to accept Jesus Christ as my Lord and Savior. Raise your right hand. Come on. Ano na ba? Ayaw kauaw. Dawata si Kristo. Amen. Doon na yung sa kakamot. Nakita, ibutang lang, brad. Doon na ikaduha. Ano na ba ikatulo? Na mag-ampo ko, kamo nagpataas sa inyong kamot, sundan yung pag-ampo, nga akong paghahimuon karon. Sundan yung pag-ampo, kato nagpataas yung kamot, silently while you are standing. Silently, sundan yung pag-ampo, nga akong paghahimuon. Ginoong Isus, sunodin nga pag-ampo. Ginoong Isus, salamat kayo sa imong pagpakamatay sa cross. Pasaylo ako sa akong mga sala. Ako kang dawaton karon nga akong maluluwas. Let's come to my heart and save me. Dagang salamat sa nagdawat. Unay duha ka kalag nga nagdawat sa Ginoo. Christian, if God speaking to your heart, why you will not come? Lord, I want blessing. Lord, I want my family. Nga i-bless nimo. Will you come and ask God's help? Lord, tabangi ko Ginoo nga musunod ko sa imong pulong. Christian, wala gid kay mahimo kung wala ang Ginoo. Isa kung sao na itong paningkamot. No. You cannot bait God. You cannot fight against God. Our Heavenly Father, we thank you so much, O God, for saving us. Lord, thank you for your love. Lord, thank you for these people, Lord. They came forward, they prayed. Lord, bless them, bless their heart. Tabangi sila, Ginoo. Tanan akong gipangayo. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you.